C'est encore hier que vous parlez aussi français. Make the biggest first impression with 4 times faster video downloading only from Globe 4G. Là-bas, j'aime beaucoup cet endroit. Oui? Mga kapuso, noong Lunes, isang tricycle po ang sumabog sa North Zagaray, Bulacan. Ito ay dahil uminit po ang tambucho ng tricycle na siya naglalaman ng napakaraming paputok. Ang resulta, isang bata ang patay habang ang kanyang ama na nagmamaneho ng tricycle ay matinding nasugatan o malubha po ang kanyang kondisyon ngayon. Ngayon kung kayo ay nagbabalak na bumili ng mga paputok, paano nga ba maiiwasan ang sako ng ganito habang binabiyahin nyo ang inyong mga binili? Yan po ay sasagutin ngayon ng ating kasama, si Senior Superintendent Bobby Baruelo, District Fire Marshal, Bureau of Fire Protection ng Quezon City. Good morning, sir. Welcome back to Unang Hirit. Good morning, ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Naku, kailangan po namin ang tips nyo ngayon dahil ito na, malapit na ang mga paputukan natin, which is on Friday night, actually, or Saturday night. So, sir, paano ba, unang-una, paano ba ang tamang magkarga? Kasi habang binibili natin, nalagay ng sasakyan, paano ba natin kakargahin yan? Minsan nilalaylay lang yan sa sahig eh. Diba? Sa totoo lang. Oh. So, dapat, ma'am, siguraduhin natin na safe yung ating daladalang paputok. Nakasecure siya, nakatali siya, nakakahon. Kung nakakahon naman, mas maganda siguro yung kahon natin ay may ventilation, kagaya ng mga plastic na lalagyan ng prutas. So bubutas-butasan mo yung mga kahon? More on, pag meron ma'am tayong boxes na plastic, na yun ang ibibili natin pinaglalagay ng prutas, mas maganda lagyan. Kasi importante na hindi siya masyadong gumagalaw at ventilated siya. Dapat steady siya and ventilated. Okay. Ventilated, so since sinabi ko po kanina may sumabog na isang tricycle dahil puno siya ng paputok at malapit sa tambucho kung saan nilagay yung paputok. So paano ba ang tamang paglalagay ng mga paputok sa tricycle? For example, nagabiyahe kayo, paano natin ilalagay? Isa-store ang ating paputok? Kasi po karaniwan, yung mga tricycles natin, meron pa yung likod eh. Oo. Nilalagay sa likod talaga. Tinatago nila yan kasi karaniwan, bawal nga. Tinatago nila sa likod. Na malapit sa tambucho. Sa ganito naman, at least dapat kung ilalagay natin doon sa malayo sa tambucho, yung tao na nakasakay, nasa kabilang side. Okay. So kunyari, andyan dapat yung tao, andito yung mga paputok. Okay. Alright. How about naman yung sasakyan? Like for example, dala nyo yung mga ganito. Tapos marami kayong bibiling mga paputok. Paano natin isa-store ng tama? So dapat ilagay natin siya ng malayo sa engine kasi karaniwan yung ibang mga van natin ang engine nasa gitna. So dapat ang ating mga paputok na bibili nandun nakalagay sa likod. So as far as possible mula doon sa engine. Okay. And then iwasan natin yung manigarilyo, iwasan din natin yung mainitan ng gusto yung ating mga sakay na paputok. Alright. Paano kung for example ganito mga quitis? Ayan, paano po natin ilalagay ng tama? Siguro, mas maganda yan. Ilagay natin siya doon sa lugar. Huwag sa ibabaw kung meron ng pinagpatungan para hindi siya na mahulog. Ilagay na natin siya sa baba. Dapat talaga para steady masigurado. Steady siya, hindi siya masyado gumagalaw. Kasi ang importante dyan, pag nagpagulong-gulong yan, maaaring mapapunta siya sa isang lugar na hindi na natin siya makuha. And then as time goes by, maaaring siyang magkaroon na lang ng spontaneous ignition at pagkaroon ng explosion. Naku, spontaneous combustion paano na yan? Pero yung mga paputok ba natin, are they equally dangerous pag in terms of storage? Kasi kunyari, quitis, nilagay mo sa tabi ng yung mga paputok na triangulo, ganon. Are they as dangerous? Kasi po, pag yung mga paputok ay pinagsama-sama natin, hindi natin malaman kung alin dyan ang mauunang magkaroon ng ignition at magkaroon ng explosion. So mas maganda, sabi nga natin, hindi natin dapat pagsama-sama sa isang lugar yung iba't ibang klase ng paputok dahil iba't iba nga, sabi nga natin, ang paraan ng pag-ignite sa kanila. So mas maganda, may ayos natin ang paglalagay. Okay. Sa paglalagay talaga nakasalalay. Nga pala, uulitin na po namin. Itong hawak ko, huwag kayong matakot. Hindi po ito totoong paputok. Lalo na yung mga dyan. Lahat po yan, props lang namin na hindi po kami bumibili ng paputok dito sa GMA. Okay, ito, papel lang po yan, papel. Ayan. Baka naman kasi iniisip nila bumibili ako ng paputok. Hindi. Sample lang po ito. Nalakot-takot ako sa paputok, sa totoo lang. So, last tips po sa mga gusto magpaputok ngayong New Year. Opo, ang anay pong paalala, kung maaari, huwag magpaputok. Pero kung di maiwasan, ang gawin po natin ay, sabi nga po natin, doon sa safe area tayo magpaputok, yung ating tinatawag na designated firecracker zone. And then afterwards, ingatan po natin. Siguraduhin natin, magdala tayo ng tubig. And after na tayo magpaputok, buhusan natin yung area na pinagpaputokan natin para hindi na masimot yung mga paputok doon na hindi na sumabog. And then afterwards, sabi nga natin, huwag natin buksan yung ating mga bintana ng bahay dahil karaniwan po dyan, yung mga quitis, dyan lahat bumabagsak sa loob ng bahay. Yung kaya, yung kisame, yung ating pong bubong,
ay siguraduhin po natin walang mga damo o anumang dumi doon. Na dry. Para pag bumagsak yung kwitis, Hindi hindi masaspark. po mag-isusunog. Okay, last tip ko lang personal kasi ito nung bata ako, nagka-Roman candle ako, tinaas ko ng mataas sa mataas, yung spark pumunta sa mata ko, akala ko nabulag na ako. So that's a tip for the parents na alagaan nyo rin yung mga anak nyo kasi minsan, di ba, hindi nila alam paano gagawin yon. So, una-una maraming salamat po, Sir Bobby. Thank you very much. Thank you sa pagpunta sa amin. At syempre, naku, kayo po mga papaputok, mag-ingat na lang po kayo. Or, mas maganda nga siguro, manood na lang po tayo ng fireworks para iwas sakuna. Kumain na lang po tayo, mag-enjoy, di ba? Let's enjoy our life this coming 2012. Babalik po agad ang unang hirit.